Take two, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man mapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, kasado na raw po ang Sara Resign na rally na gaganapin po at pinangungunahan na hindi na po nakatiis. Alam nyo, hindi ko po maintindihan, no? Talaga pong, itong gobyerno na 'to wala na pong kontrol kahit kanino, 'no? Maski sa mga kanilang mga vloggers hindi po nila kasi ano lang, basta na lang yung alam niyo, basta na lang nag-organize yung mga vloggers. Alam ko mga vloggers po nag-organize nito, Ayon may nabasa kasi kong paskil, paano ko po nalaman na vlogger yung nag-organize, bukod po sa nilagay nila ng mga vloggers yung nag-organize, nanghihingi po ng GCash. Hindi ko na makita, pero sana naman 'wag, 'di ba? Nakakahiya naman sa viewers niyo. Magra-rally pa lang kayo nanghihingi na kayo ng GCash. Okey, pag-uusapan din po natin eto po 'no, yung pong pahayag wala kasi gaano nakanood kagabi, yung pong pahayag ng China na temporary may tawag sila, temporary ano ba yung tawag? Lintik 'tong China na. Paulit-ulit po tayo 'no, bobombahin tayo ng China, tapos isisisi ng China yung pambobomba sa'tin kasi sasabihin, "Nakipagkasundo kami sa gobyerno niyo, ayaw tuparin ni Marcos." So, si Marcos ngayon ang sinisisi. Eto naman pong mga media natin na hindi na po nagre-report ng mga totoong balita, namimili na lang. Yung mga balita po na masisira si Pangulong Duterte, yun na lang po binabalita ng media natin, biglang kukumahog. Isisisi kaagad kay Duterte. Kaya pala gano'n na lang 'no, mas natutuwa pa yata tayo na binobomba tayo kasi masisisi si Duterte, 'di ba? Hindi ko na maintindihan talaga kung anong uri ng gobyerno meron tayo na walang ginagawa, Tuwing bobombahin tayo, wala lang, maninindigan pa rin tayo, maninindigan, maninindigan. Ano po yung paninindigan? Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alino, isang May 6, Lunes, May 6 sa Senado, nananawagan po lahat po ng mga loyalista, kasama po yung mga Pinklawan, ayos na, 'no? Pati po yung mga kakamping pinapanawagan nila. So, talagang hindi na po maitatanggi na magkasama na po yung dilawan, kakamping at 'tong mga loyalista. Nananawagan po sila para sa ICC naman 'no, May 6 sa harap ng Senado. Hindi ko po alam kung anong meron sa May 6, kasi May 7 yung kay Bato, So, nananawagan po sila mag-rally. Yan po ang tingin ko na impluwensya na talaga ng mga dilawan kasi mga dilawan po yung mahilig manawagan na mag-rally, 'di ba? Dilawan, Makabayan, Pink Pink, tsaka 'tong mga Tambaluslos, mga Tambilawan 'no? Ito po mga Tambilawan na lang para kasi ang hirap isa-isahin, Magra-rally po sila sa pangunguna po ng mga ang nangunguna po sa mga rally yung mga vloggers, Ang tanong ko lang sa mga vloggers, dalawa po yung kinakasal nila, 'di ba? Dito po sa may Senate at dito po sa Sara Resign. Yung original, DepEd sa DepEd Ultra, yun po yung main ng DepEd sa may Pasig. Pero may nananawagan parang iniba nila, May 70 naman 'to 'no, sa Liwasang Bonifacio. Tama po 'yan, maganda po sa Liwasang Bonifacio para po kitang-kita kung gaano kalaki yung rally niyo, 'di ba? Alam niyo, bugok talaga 'tong mga vlogger,
Akala niyo nakakatulong kayo sa gobyerno? Usually, hindi talaga alam. Yung marami po nagra-rally, sa totoo lang po, tanda po 'yan na marami pong, tao, 'no, pagkabi-kabila na po ang rally, isa po 'yan sa tinitignan ng mga investor, 'no? 'Pag maraming nagra-rally, ibig sabihin yung mga tao punong-puno ng diskontento, 'no? Kahit po malaki pa yung rally niyo, ang tingin pa, "Oh, puta magra-rally, ang dami ng rally." Nagra-rally Maisog, nagra-rally 'tong mga militante, nakita niyo naman nung May 1, 'di ba? Nag-rally sila, tapos sasabayan niyo rin na rally. Nakakatawa kasi tumutulong kayo para kayo na mismo yung tumutulong para manghina unti-unti 'tong gobyerno na 'to. Eh, sino po eto, sino po ang, ah, matinong investor na pupunta po sa isang bansa na kabi-kabila ang rally? Alam po 'yan, disruptive po 'yan, ang tingin po ng mga negosyante sa rally disruptive. Kasi aabalahin mo yung traffic, marami kang aabalahin diyan, eh. Yung mga umattend diyan hindi siyempre nagtatrabaho, aabalahin mo yung mga tao na 'yan, 'no? Maraming iniisip yung mga investor kung kabi-kabila at maya't-maya may rally sa Pilipinas, mas lalo tayong malilintikan sa foreign investment. Hindi po naunawaan 'yan ng mga vlogger. Alam niyo bilang mga vlogger 'no, nung kami po ay vlogger ni Tatay Digong, nagra-rally po ba kami? Nung si Tatay Digong po ay nakaupo, nagra-rally po ba kami? Hindi, 'di ba? 'Pag meron pong mga bumabanat, lalo na po yung mga kampo ni Leni, mga dilawan, 'yan, binabanatan po namin, pinagtatanggol po namin si Tatay Digong, 'di po ba? Okey. Eto po, talagang wala pong kontrol ni hindi po naiimpluwensyahan, hindi po kayang impluwensyahan ni Pangulong Marcos maski yung kanyang mga vlogger. Dahil very openly, sinasabi po wala po akong pakialam sa posisyon ni Pangulong Marcos 'no. Sinasabi ko lang po sa inyo yung mga sinasabi niya sa lahat, open. Okey. Ah, sabi po ni ano ni Pangulong Marcos, supportive po siya kay VP Sara Duterte. Hindi niya tatanggalin sa posisyon, bakit? Ang tinatanggal lang daw sa posisyon yung mga tamad at saka yung mga incompetent. So naniniwala si Pangulong Marcos dito kay Sara Duterte na hindi siya corrupt, hindi siya tamad at hindi siya incompetent, 'no? In fact, naniniwala din po yung sambayan ng Pilipino dahil number 1 po sa trust rating, eh. Number 1 po si Sara Duterte sa trust rating, number 1 po sa ano pa isa? Ayun na nga, mamaya maalala niyo rin 'yan. So, tama po yung paniniwala ni Pangulong Marcos, nakaayon po siya sa survey kay VP Sara. Siya number 1, eh. Ang DepEd ang number 1 na departamento. Okay. Kanino kayo ngayon, yung mga vlogger ni PBBM, kung totoo pa kayong vlogger ni PBBM, kanino kayo kumukuha ng impormasyon na mag-rally against sa sinasabi ni PBBM? Ngayon lang po ako nakakita ng mga vlogger, nangunguna yan, sila daw nangunguna, organized by the vloggers, eh. Na kami po, mga vlogger po kami, hindi po kami nag-organize na maisog. Nire-report lang po namin yung maisog, 'no? Yung po pagkakaiba natin, 'no? Meron po mga organizer na maisog. Sabi ko, walang kakontrol-kontrol kahit sa vlogger. Approval rating. Walang kontrol si Pangulong Marcos kahit sa sarili niyang mga vlogger. Kasi mga vlogger niya nananawagan na Sara resign. Ibig sabihin, kahit po sa'min kasi, mga Duterte supporters, once na nagsalita na si Pangulong Duterte, eto susuportahan natin.
tigil na kami kahit iba pa po yung pananaw namin. Naniniwala kami sa mama, eh. Naniniwala kami sa matandang Duterte na may sense yung mga pinagsasabi niyan. Kahit hindi ko pa naunawaan yan, susunod ako diyan dahil eventually 'pag naunawaan ko ang galing talaga ni Tatay Digong. Eto, paulit-ulit na po nagsasabi na hindi niya tatanggalin si VP Sara Duterte. Hindi po naniniwala. Ano yung pinapakita ninyo, no? ICC pa. Dalawa po pinagrarallyhan nila, eh. ICC buka sa Lunes. Ano po ang pine-present ninyo sa tao kayong mga vlogger? Hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas? Kung mismong vlogger ni PBBM hindi naniniwala, paano nyo mapapaniwala yung mamamayan? No? Kayo mismo nananawagan ng Sara resign. Wala po akong pakialam. Alam ko konti lang yan. Gusto ko nga mag-rally kayo para kami naman na magsabi ng, oh, nilangaw kayo. Gusto nyo, pumunta pa ako ron sa rally nyo. Para sabihin, magsusuot ako ng t-shirt na langaw. Wag naman. Baka mabugbog ako. Sa totoo lang po, no? Eto hindi po sa kinakantsawan ko kayo. No? Hindi ko po kayo kinakantsawan. Pero sana meron kayong sense na yung pinapanawagan ni Pangulong Marcos na mag-invest kayo sa amin, kaya siya ikot ng ikot. Mawawalan silbi po yan dahil dumadagdag pa kayo ang dami na nga nagrarally against Marcos, eh. Ang dami na nga, eh. Maisog na lang hindi nyo makontain, eh. Sasabayan nyo pa. Alam niyo, yung ito po pinaka-worst na kung meron po nag-iisip para sa inyong mga vlogger, sa tingin ko yan na yung pinaka-worst na naisip ng mga vlogger ni Pangulong Marcos. Instead na suportahan nyo si Pangulong Marcos, nakikigulo pa kayo. Pero alam nyo po kung bakit. Ako, honestly, bakit po sila bakit po sila magrarally? Nakita po nila yung mga views nung maisog rally. Tapatan tayo Yung mga views po ng mga vlogger sa maisog rally, siyempre kilala naman kami ng mga yan. Putyan, tataas. Ang dami pala nanonood pag nagrarally. No? Kami, baka for the views lang yung rally nyo. Maawa naman kayo sa Pangulong ng Pilipinas. Maawa naman kayo sa sinusuportahan nyo. Alam niyo po, wala pong presidente na mananawagan na mag-rally yung kanyang mga tauhan. Yun siguro, yung bagoong Pilipinas, yung nilaunch yun. Di ba? Pero magrarally kayo, sasabay kayo sa maisog. Bakit? Para saan? O, di nga. Oo, di nga. Alam nyo, patawa talaga kayo. Nakakatawa po talaga. Nakakatawa tong mga vlogger. No? O kaya na-impluwensyahan kayo ng mga kaanib nyo ngayon ng mga dilawan. Kasi mga dilawan na mahilig mag-rally, konting kibot, rally. Konting rally. Kami may dahilan po yung pagrarally namin, eh. Maisog rally. Ano po panawagan nyo sa rally? Sara resign? Ano po ba sabi ng presidente nyo? Magtapatan tayo maghalongkat kayo ng dyaryo. Wala po kaming problema, eh. Alam nyo, gusto nga namin tanggalin nyo na si Sara Duterte para siya na talaga mamuno sa oposisyon, eh. 'Di ba? Papadaliin nyo buhay nyo pag tinanggal nyo si Sara Duterte. Hindi po namin sabihin na mag-stay ka dyan, Sara. Gusto rin namin yan. Pare-pareho natin gusto yan. Pare-pareho natin gusto mag-rally. Pare-pareho natin gustong mawala na sa gobyerno ni Marcos si Sara Duterte.
Pero ang meron kami, ginagalang namin yung pasya ni Sara Duterte. Gusto niyang ipakita na mababago niya yung DepEd, eh. Eh, kayo, sinabi na ng Pangulo ng Pilipinas, 'no? Hindi korap si Sara, hindi siya tamad, at hindi siya incompetent. Competent siya. Katunayan naniniwala yung sambayanan. Isa lang po pagpapatunay niyan 'no, yung mga vlogger ni BBM hindi niya tunay na vlogger. Ano pa sabi ni BBM, "Hindi ko papapasukin ng ICC, magpakailanman, magpasawalang hanggan." Bakit sila magra-rally sa Senate? Gusto nilang papasukin ng ICC. Eh, teka pala muna, kung hindi kay BBM yang mga vlogger na yan at mga nananawagan na yan, kanino yan? Very obvious naman, di ba? Anong ahensya ba ng pamahalaan ang nagkaroon ng resolusyon para papasukin ng ICC? Di ba? Ano na nga uli? House of Representative, meron sila resolution para papasukin ng ICC. Oh, House of Representative pala. Anong sino po yung gustong-gusto ng sino po ang unang bumanat, no? Sino po ang unang bumanat at sa confidential fund ni Sara Duterte? House of Representative din. Aba, House of Representative pala. Eh, kaya naman pala. Eh, ngayon, kung pagsusumahin nyo, ang presidente ayaw tanggalin si Sara Duterte. Ang presidente ayaw papasukin yung ICC. Pero yung mga vloggers na nagsasabing sila ay loyalista, sila ay pro-BBM, eh gustong matanggal si Sara Duterte. Gustong papasukin ng ICC. Eh hindi po pala kay PBBM yung mga vlogger na yan. Ang tanong ko, bakit hindi nyo ma-improve kung talagang may power kayo? Kayong mga vlogger. Bakit 0.4 pa rin? Ay, hindi ko pa pala hindi BBM nga pala sila, no? Hindi naman pala sila umaamin na umamin ba sila na Martin vlogger sila? Umamin ba yung mga yan? Yan po ang problema eh, no? Supposedly, supporter kayo ng Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi kayo sumusunod sa Pangulo. Tapos, ang gusto ninyo, ang lahat ng panawagan nyo, suportahan natin ang Pangulo. Si Abby mahilig, sumuporta na lang tayo. Sumuporta? Nananawagan ng lahat ng vlogger na sumuporta tayong lahat sa Pangulo. Tama po ba? Naririnig niyan, di ba? Sila lahat, mga vlogger ni PBBM, ang panawagan nila, suportahan ng Pangulo. Eh kayo nga, hindi nyo sinusuportahan ng Pangulo eh. Sabi ng Pangulo, hindi niya tatanggalin si Sara Duterte. Bakit kayo magrarally na Sara resign? Kanino yung rally na yun? Ayun po yun. Hindi nila aminin. Hindi nila aminin na sila ay vlogger ni Martin. Mga ugok talaga eh. Ako talaga nananalangin din ako. Sana dumami kayo sa mga rally. Dagdag din po yan para sa mga investors. Pag marami po nagrarally at malalaki, mag-iisip po yung investor na wag na tayong pumasok. Hintayin na lang natin yung susunod na presidente. Hirap na hirap yung presidente nyo. No? Hirap na hirap yung presidente nyo na iahon ng Pilipinas. Kaya nga ikot ng ikot, naghahanap ng investor. Eto naman mga vlogger nananawagan mag-rally. Mahina talaga kukote, no? Kami ba 6 na taon si Duterte, nanawagan kami ng rally. Mauutak. Takmao to. Takmao kami. Takmao kami. Alam niyo ba bakit nananawagan lagi na rally ang mga makabayan, yung mga
Bayan muna, yung mga bayan, Bagong Alyansa Makabayan, KMU, 'no? Alam niyo ba kung bakit sila nananawagan lagi na rally? To disrupt the economy, 'no? 'Pag may welga, puta parang pasimple natin sa isang pabrika, 'pag nagwelga yung mga manggagawa, tigil ang produksyon, 'no? Malulugi yung may-ari ng pagawaan, bagsak ang negosyo. Gano'n din po yung mga rally. Hindi hindi niyo pala alam mahihina talaga 'tong mga 'to. Hindi niyo pala alam kung bakit nagra-rally yung mga tao, 'no? Isa po 'yan sa dahilan. Pinapakita po ng mga tao na 'to na nagra-rally, yung dami ng mga tao na ayaw na sa gobyerno. Nakikisali kayo, nakikigulo kayo sa rally. Akala niyo ba yung mga investor titignan yan, "Teka muna, sino ba mas marami, anti-BBM rally o pro-BBM rally?" Yung the fact na kayo ay rally na rally dito sa Pilipinas, ang dami nagra-rally, ayoko diyan, magulo yan. Ayokong mag-ano, yun po yung ibig sabihin nun. Eh, nananawagan ang panawagan pa naman niyo taliwas pa sa sinusuportahan niyong presidente. Okay, punta na po tayo rito. Eto na naman po, yung Rappler. Sabi naman sa inyo kagabi, 'di ba? Ayan, magme-media na po 'yan. Yung Rappler po, nagsimula na yung Rappler. Nasisihin po. Tignan niyo ang pattern bobombahin tayo ng China, tapos magre-react tayo. Kawawa kami. Inaapi kami ng China. Ayan, China talaga. Dapat tayo manindigan, mga Pilipino. Kung Pilipino ka, manindigan ka. Gustong-gusto namin tumindig. Ano pong gagawin natin? Saan tayo titindig? Yung pala ang kahulugan ng pagtindig, si Tariela na po 'to, paulit-ulit lang tayong pupunta riyan, paulit-ulit tayong bobombahin, paulit-ulit tayong pupunta, paulit-ulit tayong bobombahin, paulit-ulit tayo. Wala dapat tayong gawin. Kasi ayaw natin na magsimula sa atin ang gulo. Yun pala ang pagtindig. Punta lang tayo ro'n. Pabomba tayo. Video natin, kalat natin sa buong mundo. Yung mga hindi sanay na binobomba sila, tayo naman ngayon lang tayo nasanay. Panahon naman ni Duterte, hindi naman tayo binobomba ng ganyan. Hindi talaga makaunawa 'tong mga taga-Facebook, sige, sasagutin ko muna. 'Pag daw anti-BBM rally, okay daw. Pero 'pag anti-Sara daw, hindi raw puwede. Sasagutin na kita Chris Sabar kahit hindi pa 'to panahon, 'no? Kasi po, sinusundan po sino po ba yung leader namin? Si Duterte. 'Di ba? Si Duterte po leader namin, So sinusunod po namin siya, nananawagan po siya ng rally, maisog rally. Kaya po kami nagra-rally kasi sumusunod kami sa aming leader. Nung si President Duterte po ang presidente, ulitin ko lang mukhang mahina umintindi to. Nung si Duterte po ang leader ng Malacanang, siya pa po ang presidente, alangan naman mag-rally kami. Di ipagmalaki lang namin yung mga trabaho ni Duterte. Yun po ang ginawa namin. Vlogger na kami nung panahon ni Duterte. Pinagmamalaki namin yung ginagawa niya. Pinagmamalaki namin yung war on drugs, etc. Ngayon, ang tanong, sino po ba leader ng mga anti-Sara Duterte? Bakit sila magrarally? Sinabi ba ni BBM na magrally kayo para matanggal ko na si Sara? Hindi naman Ang sabi ni BBM, hindi ko yan tatanggalin. Hindi ko yan tatanggalin. Dahil siya ay competent, siya ay hindi tamad, siya ay hindi corrupt.
Isa lang po ibig sabihin, hindi po nila sinusunod yung presidente ng Pilipinas na supposedly sinusuportahan nila. Ngayon nananawagan si Abby at saka iba pang vlogger, wag na tigilan ng pagbabatikos, tigilan na natin yung kaaatake, 'no? Tigilan na yung kaatake, kababatikos, suportahan na lang natin yung pangulo. Eh, sila nga hindi nila masuportahan, eh, hindi ba? Hindi ba? Kung hindi mo sinusuportahan yung presidente mo, paano mo i-expect yung mga taong pro Duterte na kami pa yung susuporta? Kayo muna magpasimuno. Magpakita muna kayo na sinusunod niyo yung presidente. Hindi niyo nga sinusunod, eh. Pro ICC, biruin niyo magra-rally sila sa Senate para papasukin yung ICC. Bakit? Yun 'no, naintindihan mo na 'no? Yun. Puwede naman kayo mag mag, puwede talaga kasi nga po, isa po sa enshrined na rights 'no, isa po sa enshrined na, karapatan ng tao yung mag-rally. Puwedeng-puwede talaga kayong mag-rally. Ano po bang mali dun? Ang mali po dun kung sinusuportahan po ninyo si PBBM, bakit kayo magra-rally? Bakit po ba nagra-rally? To air grievances, para magprotesta. Nagpoprotesta ka kaya ka nagra-rally. Kung pro-government ka na, nagra-rally ka pa, naghahanap ka pa ng protesta, eh, ang point ko lang, 'di ba? Nagpoprotesta kami kaya kami nagra-rally. Kayo ba nagpoprotesta pa rin? Sino pa ang hindi nagpoprotesta dito sa Pilipinas? Pro-government nagpoprotesta, anti-BBM nagpoprotesta. Sino pa ang hindi nagpoprotesta? Kung ako ay, may pera, investor, puta pro-government nagpoprotesta, anti-BBM nagpoprotesta. Saan ako lulugar dito sa Pilipinas? Lahat ng tao gusto magprotesta, kawawa naman ang pera ko. Suportado nila si BBM, ayaw ni BBM sa ICC. Suportado nila si BBM, ayaw ni BBM na tanggalin si Sara. Pero ang kanilang panawagan sa kanilang rally, papasukin ng ICC at Sara resign. Oh. Balik tayo rito sa China. Paulit-ulit na po 'to, eh, 'no? Paulit-ulit. Bobombahin tayo, magpapaawa tayo sa buong mundo. Yung China magpapaliwanag, ibabalik sa atin ang sisi. Tapos yung media natin, instead na tirahin yung China, bakit nyo kami patuloy na binobomba, titirahin na si Duterte. Kasi ang kakatwiran ng China, nagkasundo kami ni Duterte. Kung sinunod-sunod mo lang yung kasunduan namin, ayaw nga sundin, eh. Ganito po, no? Before Duterte, nagmamatigas si Pinoy laban sa China. Before Duterte, hirap na hirap tayong hindi nawala po sa atin yung Scarborough Shoal. Yan po yung standoff, no? Pareho tayong nasa Scarborough Shoal. Yung Navy natin tsaka Navy ng China nariyan. Muntik na tayong magpang-abot. Panahon to ni Pinoy, ibabalik ko lang yung kwento kasi baka akala nyo kay Duterte nagsimula to, eh. 'Di ba? Nariyan tayo pareho ng China. Ayaw umalis ng ng mga Navy natin kasi atin 'yan, eh. Atin 'yan, 'di ba? Okay. So ano nangyari ngayon? Anong ginawa? Sabi ng US through Del Rosario, alis daw tayo diyan para umalis na rin yung China.
So sumunod tayo. Umalis tayo, yung China hindi umalis. So nung buong panahon po ni Pinoy, hindi na tayo nakabalik diyan. Para lang po sa kaalaman niyo lahat hindi po nakakapangisda sa Baho de Masinloc yung ating mga mangingisda. Panahon ni Duterte, nagbago po tayo ng himig. If you cannot beat them, join them, di ba? Oh. Friends to all, enemies to none. Friends to all, enemies to none. Ano ibig sabihin? Kaibiganin natin ang lahat. Wala tayong kaaway. So kaibigan natin ng China. Kung ano man ang kasunduan ni Duterte at ng China, yun yung tingin ni Duterte mabuti sa Pilipinas nung panahon niya. Para tayo, instead na makipagtapatan tayo sa China ng bala sa bala, missile sa missile, barko sa barko, makapag-concentrate tayo sa ekonomiya natin. At lumago nga ang ekonomiya natin, pinakamataas na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, ayon mismo sa mga dilawan, hindi po sa amin sa mga dilawang ekonomista, ay noong 2019. Yun na po ang pinakamataas na ekonomiya na inabot ng Pilipinas. Gustong banatan actually, hindi pinupuri ni Monsod si Duterte at that time. Gusto niyang banatan, kaya lang nag-ulyanin si Monsod. Hindi niya siguro naisip na yung presidente ng 2019, si Duterte. Bakit po tayo lumago ng ganun? Kasi nga may build, no? Pasok yung mga foreign investors, ang daming pera ng Pilipinas. Hindi tayo namumblema Bakit? Yung dating kaaway natin na China nung panahon ni Pinoy, nakipagkaibigan tayo. So sabi ng mga investor, masarap mag-invest dito sa Pilipinas. No? Okay lang yan, pumasok din ng Pogo. Wala po problema. Ano ba problema dyan? Sisisi nyo na naman. Kung ayaw nyo nga ng Pogo, di palayasin. Tapos na si Duterte. Nakontrol po ni Duterte yan. Wala na mo. Okay. Dami pong pera ng Pilipinas. Pinakamaunlad na inabot ng Pilipinas. Ang gustong banata ni Monsod kasi, panahon ni Duterte bumagsak ang Pilipinas. Hindi niya alam, noong 2019, panahon na ni Duterte yun. Bakit bumagsak ang Pilipinas sa panahon ni Duterte? Pandemya. Pero sa pandemya, ang kapuna-puna, may pila ng ayuda. Magkano lang po ang ayuda? 300 billion, dalawang ayuda ang pinamigay. 300 billion, dalawang ayuda. Sigurado ka ba, Bodong, nakapamigay ng ayuda? Sigurado po ko dahil binabalita ng dyaryo yan. Binabalita po ng media, gusto po kasi nilang siraan si Badong, si Digong, no? Na hindi nasusunod yung social distancing. Di ba? Hindi nga nasusunod dahil bigayan ng ayuda, puta, walang social distancing. Bakit po umunlad ng ganun ng gusto? Bakit po dami nag-invest, infrastructure natin, so lumubo, build, lobo? Kasi hindi na tayo nakikipag-away sa China. Nakikita po ng ibang bansa, may chance to na lumagutong Pilipinas. Mahusay itong Duterte. Inuna yung kriminalidad, inuna yung droga, nung tahimik ang Pilipinas, uunlad na tayo. Yun din ang pananaw ng mga di ba? Thank you very much muna sa nagpakape. Si Noriel Candido na nagbigay ng 50 pesos. Yun po yung epekto nun, no? Kaya po, ngayon, binago ninyo, binobomba tayo ng China. Hindi na po sagot yan ni Duterte, sagot nyo na yan. Lahat po ng kasunduan ni Duterte, hanggang kay Duterte lang. Sasabihin nyo, ilang ulit na nagsalita si Pangulong Marcos na nirescind niya. Ang ibig sabihin po na rescind, pinawalang bisa niya na. Kung pinawalang bisa, so, yan yung epekto ng pagpapawalang bisa. Ayaw natin makipag-ugnayan sa China. Pabomba tayo. At magpaawa sa buong mundo. Tapos kala naman natin naawa sa atin.
Yung pala bebentahan lang tayo, "Oh, kawawa naman kayo wala kayong missile, bili kayo ng missile sa'min. Oh, kawawa naman kayo wala kayong submarine, meron kaming submarine dito, bili kayo ng submarine. O pautangin namin kayo ng submarine. O kawawa naman kayo, kawawa talaga kayo." Tignan niyo po, pinakamaraming gutom ngayon, 2024. Yan po ang balita, yan po ang dapat nilulutas. Pinakamaraming gutom. Ano po ba yung paninindigan natin sa China? Ano sabi ni Tariela? Bombahin man tayo ng paulit-ulit. Paulit-ulit din tayong pupunta riyan at magpapabomba ng paulit-ulit kasi atin yan. Ayun pala yung paninindigan, magpabomba. Hindi tayo babawi, hindi natin sila bobombahin, hindi. Hindi natin sila bobombahin kasi kinakailangan makita ng buong mundo na inaapi tayo. Oo, nakita na ng buong mundo, anong gagawin natin? Manindigan tayo. Paulit-ulit man tayo. Ang ganda pong pakinggan yan. Pero sa aktual po, gumawa po kayo. Ay, hindi na nila kinakailangan. Nariyan naman ang Rappler. Sabihin ng Rappler, may kasalanan nito si Duterte. Susunod na yung ABS-CBN, Inquirer, Philippine Star, o lahat na ng dyaryo natin, lahat na ng dyaryo natin ngayon, sasabihin na ngayon, in unison, sasabihin nila ang may kasalanan si Duterte. 2024 ngayon, ang may kasalanan na nangyayari ngayon, si Duterte, kaya pala wala kayong balak lutasin. Kasi, bakit nyo lulutasin? Eh yan lang yung tanging paraan para masisi nyo si Duterte. Tignan po ninyo. Nangyari po yung kay Bato. Totoo po yun, nakita po natin, di ba? Si Bato. Yung Morales, nasaksihan po natin na hindi po sinungaling si Morales. Tignan nyo po ang binabalita ng dyaryo. Malapit nang dumating ang warrant of arrest. Aarestuhin na ng ICC si Digong. Yung haka-haka ang headline nila. Pero yung mga sinabi ni Morales sa hearing, wala po nagbabalita. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Yan. Ikaw bangag? Ako? Bangag?